Hello everyone! Sa nakaraang vlog ay nagtanim tayo ng annuals. Ngayon naman ay magtatanim tayo ng papaya na isang perennial plant. Dito natin itatanim sa sirang styro box ang papaya. Malamang magtatanong ka kung bakit di na lang idirekta sa lupa para mabilis lumaki. Nagtanim na kasi ako dati at idinirekta ko sa lupa. Kaso, pagdating ng tag-ulan, nabulok yung ugat nito. Buong butas 4. Lakihan mo na unti, Dad. Yun. Sige, kahit dalawa siguro. Dalawa lang yata, no? Pwede na yan, dalawa. Malaki naman ang butas mo eh. Kalusot niya. Ha? Okay na yan. Baka masira eh. Okay. Okay. Itong lupa ang gagamitin. Ang galing ito. Ha? Mabulate oh. Sige, tatanggalin din naman ko yan eh. Pag naubos na yung mga compost yung tatanggalin ko rin yung sako. Pwede na yun? Hindi, lalagyan pa yun. Tatanong ko yun. Oo. Ito. Papaya. Ano yung plastic? Oo, dahan-dahan ka lang. Merong ano eh, yung gunting. Kasi baka maano. Tanggalin ito. Oo, kailangan tanggalin. Pero dahan-dahan lang. Ayun, yun naman pala eh. Sige, doon. Baka maano yung mga ugat eh. Magalaw ang ugat. Yan. Perfect. Okay na yan. Kasi dadagdagan pa naman yung dadagdagan pa ng dadagdagan. No? Oh. Tapos, didiligan. Didiligan natin kapunti. Kalating tabo. Yan. Siguro naman eh. Hindi na yan hindi na siya yung malulusaw yung ugat dahil nakaangat na. Nakaangat na mula sa direct na lupa. Red Lady ang variety ng papayang ito. Ganito rin ang itinanim namin dati kaso kung kailan nag-umpisa ng mamunga, nabulok ang ugat dahil sa tag-ulan. Sana lumaki ka para makatikim kami ng masarap na bunga. Marami ang benepisyong makukuha sa papaya. Pwede itong gulay na ginisa, ginataan at pangtinola. Pwede rin gumawa ng lumpia at atsara. Gamot din daw sa sugat ang kanyang dagta. At syempre, napakasarap papakin ang hinog nitong bunga. Kung may blender ka, may juice ka na, may smoothies ka pa. Bukod dyan, pati manok makikinabang din. Bilang contributor sila ng pagtaba ng pananim, dapat lang na sila rin ay makatikim. Gagawin kong organic mulch ang nabubulok na dahon ng nyog. Ito ay simpleng pamamaraan ko upang maprotektahan ang halaman sa mga pusa at ligaw na manok. Makakatulong din ito upang ma-maintain ang moisture ng lupa.
At kapag tuluyan na itong nabulok, magiging pataba pa ito sa halaman. Ang papaya ay isang uri ng perennial plant. Ang perennial plant ay mga halamang tumatagal ang buhay. Kapag suitable sa papaya ang soil at weather condition, tatagal ng maraming taon bago ito mamatay. Ang ibig sabihin noon ay mahabang panahon din natin itong mapapakinabangan. Iyan ang kagandahan ng pagtatanim ng perennials. Kumpara sa mga annuals, mahabang panahon muna ang hihintayin bago makaharvest. Pero kapag nagsimula na siyang mamunga, harvest na lang ng harvest. Kapag malaki na ang puno, di na ito masyadong alagain. Example ng perennials ay mga fruit-bearing trees gaya ng nyog, mangga, santol, kamyas, abukado, saging at marami pang iba. Sa mga gulay naman, nabibilang ang malunggay, asparagus, kawayan, gabi, kangkong at marami pang iba. Kapag may tanim kang perennials, di ka na mawawalan ng maaani. Happy lagi ang tummy. Pati bulsa, happy na happy. Ang paghahalaman ay gawaing nakakalibang. Habang inaalagaan mo ang mga halaman, para ka na ring nag-exercise. Tsak, ika'y pagpapawisan. Lalo kang sasaya kapag nakita at natikman mo na ang bunga ng iyong pinaghirapan. 9 months tayong maghihintay bago natin matikman ang bunga nito. Pero upang makatikim tayo ng bunga niya, kailangang alagaan natin para hindi mamatay. Kapag pumabor sa atin ang pagkakataon, within more or less 2 years, makaka-harvest tayo ng kanyang bunga. Kaya tara na, let's grow! Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Don't forget to subscribe!